Sa nakaraang 4 na linggo, sinusubukan ko ang pinakabagong biosensor ng Abbott, ang Lingo. May mga bagong next-gen tampok ang sistemang ito na ngayon ko lang nakita sa continuous glucose monitoring. Pero may malaking issue rin sa gadget na dapat pang ayusin ng Abbott. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gumagana ang biosensor at ibabahagi ang aking karanasan para matulungan kayo magdesisyon kung bagay ito sa inyo. Hindi ito sponsored, ako ang bumili ng mga biosensor. Kung alam lang ng Abbott ang gagawin at sasabihin ko, malamang hindi nila ito papayagan ilabas. Kaya, paano ba talaga gumagana ang Lingo? Kahawig ito ng ibang continuous glucose monitors na nasubukan ko na sa channel ko. Ikakabit mo ang sensor na parang dalawang barya sa likod ng itaas na braso. I-connecta ito sa app sa telepono para makatanggap ng real-time na blood glucose info sa loob ng 14 na araw. Napansin mo ba na ang Lingo sensor ay parang lumang freestyle libre sensor ng Abbott? Sa totoo lang, halos magkapareho ang hardware dahil ang Lingo ay nakabase sa Freestyle Libre 2 CGM platform, pero hindi sila pareho. Magkaibang dalawang sistemang ito. Ang Freestyle Libre ay isang Continuous Glucose Monitor o CGM. Ibig sabihin nito, sa maraming bansa, kailangan mo ng reseta mula sa doktor para makakuha ka ng isa sa mga ito. Para maging patas, medyo mahal ang Freestyle Libre, lalo na kung hindi maganda ang insurance coverage mo. Ang Lingo ay biosensor na pwedeng bilhin online kahit walang reseta. May mga bagong astig na tampok ang Lingo system na tatalakayin ko mamaya. Pero ang talagang napansin ko ay mas mura talaga ang Lingo kaysa sa Freestyle Libre. Piliin ang 2 linggong plano na may isang biosensor sa 49 o 4 linggong plano na may 2 biosensor sa 8. Iyan ang pinili ko o pwede rin ang 12 linggong plano na may 6 na biosensor sa halagang 249. Ito ang pinakasulit at makakatipid ka ng 15%. Dumating si Lingo sa isang magarang madilim na asul na kahon. Pero nung binuksan ko ito, napansin ko na ang laman sa loob ay isa lang ding puting kahon na halos kapareho ng kahon ng Freestyle Libre sensors na nasa puting kahon. Nakita ko ang sensor applicator at biosensor na nasa lalagyan na madaling mapagkamalang lalagyan ng salad dressing. Bago ikabit ang sensor, kailangan ko munang i-download ang Lingo app at gumawa ng account. Tinangkang kunin ng app ang dagdag na impormasyon tungkol sa akin at sa layunin ko, saka ako dinala sa setup process. Ikabit ang sensor sa likod ng itaas na braso at linisin ang bahagi gamit ang alcohol wipe mula sa package. Habang pinapatuyo ko ang braso, inihahanda ko na ang applicator. Tinanggal ko ang takip mula sa sensor pack, inalis ang takip ng sensor applicator at itinapat ang mga madidilim na marka sa applicator at sensor pack. Sunod, inilagay ko ang kombinasyon sa mesa at pinindot ito para mailagay ang glucose sensor sa applicator. Pag ginangat mo ang applicator, makikita mo ang karayon na tutusok. Medyo malaki pero huwag mag-alala. Hindi naman masakit at hindi rin nananatili sa loob. Nagpatuloy ako, inilagay ko ang applicator sa likod ng aking braso. Pinindot ito ng madiin para mailagay ang sensor at pagkatapos ay dahan-dahan kong inalis ang applicator at siniguradong nakakabit ang sensor sa aking balat. Habang hinihila ang applicator, kasabay na natatanggal ang karayom at naiiwan ang maliit na filament na kumukuha ng reading sa ilalim ng balat. Hindi mo ito mararamdaman. Tulad ng Freestyle Libre, water-resistant din ang Lingo sensor kaya pwede itong suotin habang naliligo o lumalangoy. Para makita ko ang glucose reading sa Lingo app, kailangan ko munang i-connecta ang biosensor sa teleponyo ko. Ipinutong ko ang itaas ng aking iPhone sa ibabaw ng sensor at hinintay kong mascan ito ng telepono. Pagkatapos, nag-vibrate ang telepono sa aking kamay bilang kumpirmasyon na tapos na ang pag-scan. At pagkatapos kong ikabit ang biosensor, agad akong sinimulang gabayan ng Lingo app. Napakaraming bagay ang naka-include sa app at gaya ng inaasahan, sobrang excited ako. Pero medyo na-overwhelmed din ako sa dami ng impormasyon. Kailangan kong maghintay ng 1 oras bago makuha ang unang glucose reading ko mula sa Lingo dahil 60 minuto ang sensor warm-up time na yon. Sa totoo lang, ang tanging bagay na medyo ikinabigo ko sa simula ay ang laki ng biosensor. Ang Lingo ay based sa Freestyle Libre 2 na platform, kaya hindi talaga maliit ang sensor. Sana ang Lingo ay kasing liit ng Freestyle Libre 3 na sensor na mas maliit at mas slim ang disenyo pero sa kasamaang palad, mas malaki at bulky ang Lingo. Maganda ang pandikit ng sensor at dumikit ng maayos ang Lingo. Pagkatapos ng 2 linggo, nakakapit pa rin ito sa balat ko. Ganito itsura ng balat ko matapos tanggalin ang sensor. Walang iritasyon pero may natirang maraming pandikit. Mabisang paraan para matanggal ang malagkit ay gamit ang body lotion o anumang langis.
Hayaan mo nang umepekto ang langis ng 5 hanggang 10 minuto pagkatapos ay hugasan ito gamit ang tubig na may sabon o isa pang alcohol wipe. Balikan ko muna ang buong karanasan ko sa Lingo platform. Sa pamunahing screen ng app, makikita mo agad ang araw-araw mong glucose sa real time. Nagbabago ang numero kada 60 segundo, kaya halos real-time mong makita ang blood sugar mo. May trend arrow din sa tabi ng glucose number. Ipinapakita nito kung tumataas, bumababa o pareho lang ang glucose mo. Makikita sa ilalim ang graph na nagpapakita kung ano naging takbo ng glucose mo sa nakaraang 6 hanggang 7 oras. Ang dalawang tuldok na linyang ito sa graph ay nagpapakita ng normal na saklaw ng glucose na para sa isang malusog na tao ay nasa pagitan ng 70 at 140 mg kada deciliter o 3 tuldok siyam hanggang 7 tuldok 8 millimoles kada litro. Pinaka-interesante sa Lingo app, matagal ko na ring sinusubaybayan ang blood sugar ko sa channel na ito at marami na akong na-review na glucose monitors. Masasabi kong ang pag-unawa sa glucose ko at mga salik na nakakaapekto rito ang pinakamahirap na bagay na nasubukan ko. Namumukod tangi ang Lingo dahil pinapasimpol nito ang impormasyon. Sa halip na malito sa maraming numero, ginagawang madaling maintindihan ang blood glucose gamit ang unit na tinatawag na lingos. Makikita mo sa ibabaw ng glucose reading ang araw-araw na bilang ng linggo. Mananatiling asul ang graph kapag normal ang blood sugar mo. Kapag biglang tumataas ng sobra ang glucose mo sa maghapon, nagiging ube ang linya at tumataas ang bilang ng linggo. Noong una kong ginamit ang sensor, nakaset sa 6 na po ang daily linggo target ko. At akala ko ganun din sa lahat. Habang tumatagal, pwedeng i-adjust ng app ang target base sa resulta mo. O pwede mo ring baguhin ito mano-mano. Akala ko dati ang goal ay umabot sa hindi bababa sa 60 linggos bawat araw. Kaya masaya ako sa sarili ko dahil madalas ko itong naabot. Napagtanto ko na kabaligtaran pala, dapat manatili ka sa ibaba ng target, kaya na-realize kong hindi na ako kasing galing dati. Controversial man, gusto ko rin na hindi ka binabahan ng notifications at paalala ng Lingo app. Tahimik lang itong gumagana sa background. Isang beses lang sa isang araw ka makakatanggap ng notification bilang paalala na tingnan ang datos mo kahapon. Kapag tiningnan mo ang Lingo graph, makikita mo na itinatampok nito ang mga pangyayari kung saan tumaas ang iyong blood sugar at kung ilang linggos ang dulot ng bawat pagtaas. Kapaki-pakinabang ito dahil pwede kang mag-click ng plus button para ilog ang pagkain, ehersisyo o stress na posibleng sanhi ng pagtaas. Gusto ko ring mabalikan ang data ko hindi lang kahapon kundi pati mga nakaraang linggo o buwan. Pinapanatiling madaling ma-access ng app ang lahat ng graph at mga event. Kaya pwede mong subaybayan ang mga trend sa paglipas ng panahon, mag-zoom in at out sa graph at makita ang lahat ng detalye. Pero may isang bagay na nakakalito para sa akin. Hindi ipinaliwanag ng sistema kung paano kinukwenta ang bilang ng linggo. Napansin ko na mabilis dumami ang bilang kapag biglang tumataas at matagal na nanatiling mataas ang aking glucose. Kapag stable at nasa tamang range ang glucose ko, asul lang ang linya at hindi ganong nadadagdagan ng mga linggo. Sigurado ako doon. Isa sa mga gusto mong malaman ay kung gaano ka-eksakto ang mga basa ng linggo kapag ikinumpara ko ito sa isang karaniwang glucose meter. Tinusok ko ang daliri ko at paulit-ulit kong sinubukan ito. Masaya akong iulat na bukod sa unang 12 oras na medyo hindi tugma ang mga resulta, eksakto ang linggo biosensor. Kadalasan sobrang lapit nito kung hindi man eksaktong tama. At sa totoo lang, ang Lingo app ay mukhang kamangha-mangha, malinis at moderno ang mga graphics at madaling gamitin ng app. Isa ito sa mga app na masarap gamitin. Di ako makapaniwala na nagawa ni Abot ang ganito kagandang bagay. Lalo na kung isipin natin sa konteksto ng Freestyle Libre 3 app kung saan hindi mo man lang mapalaki ang glucose graph. Sana magkaroon din ng magagandang visuals at practical na logging features ang Libre app. Nakikinig ka sana, Abot, at itala mo ito. Pero para maging patas, kailangan nating tandaan na may malalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga sistemang Lingo at Freestyle Libre. Kaya hindi talaga ang disenyo ng app ang pangunahing dapat isaalang-alang kapag pumipili ka ng tamang sistema para sa'yo. Ang Lingo ay sumusukat lang ng blood sugar mula 50 hanggang 200 milligrams kada deciliter. Kaya kung lumagpas o bumaba ka sa saklaw na ito, hindi mo malalaman ang eksaktong glucose mo. Hindi ako pabor sa limitasyong ito pero naiintindihan ko kung bakit. Ang gusto ko ay na. May glucose turn section din ang Lingo na nagpapakita ng average glucose mo sa iba't ibang oras ng araw, porsyento ng oras sa healthy range at glucose variability. Mulay, ang mga visual sa section ito ay ibang-iba kumpara sa kung paano ipinapakita ng Freestyle Libre ang ganitong klase ng impormasyon. Ngayon, isang bagay na talagang gusto ko sa Lingo ay ang mga lingguhang check-in, na sa madaling salita ay buod ng naging performance mo sa nakaraang 7 araw.
Tuwing linggo, tinatanong ka ng app tungkol sa pakiramdam mo, pinibigyan ng buod ng average glucose at linggo count at itinatampok ang dapat pagtuunan mula ngayon. Gusto ko talaga ang pagiging simple at kapaki-pakinabang ng feature na ito. Sana meron din sa Freestyle Libre. Ngayon, itong sinasabi ng Abbott tungkol sa linggo. Ito ay dinisenyo para tulungan kang maintindihan ang iyong metabolismo, bumuo ng mas malusog na mga gawi sa pagkain, at magkaroon ng kontrol sa iyong pangkalahatang kalusugan. At magdagdag sila ng ilang natatanging mga tampok para matulungan kang gawin yon. Isa sa mga ito ay ang mga lingguhang hamon, tulad ng simpleng pagpapalit ng pagkain o paglog ng lahat ng iyong kinakain. Sinubukan ko ito pero nabigo dahil may isang araw akong hindi nagawa. Nagbibigay ang app ng simpleng suhestyon gaya ng 15 minutong paglalakad pagkatapos ng tanghalian. Nakakatulong ito pero hindi ko lahat sinubukan dahil ayokong masyadong matagal gamitin ang app. Gusto ko itong gamitin bilang normal na tao, hindi bilang sobrang nerd na siguro ay ako rin. Pero kung gusto mo talagang maging nerd, siguradong tingnan mo ang Discover section ng app kung saan makakakita ka ng maraming artikulo tungkol sa glucose, mga educational na video, mga recipe, at marami pang iba. Ito ay coaching program para mapabuti ang metabolic health. Ngayon, kailangan kong linawin ang isang bagay. Walang high at low blood glucose alerts o data sharing sa tagapag-alaga ang linggo. May sisi ito dahil ang linggo ay para sa health conscious at sa gustong i-optimize ang pamumuhay nila. Hindi ito para sa may diabetes at hindi dapat gamitin sa medical na layunin. Ngayon, nakikita ko kayo ng tatanong, Tom, may diabetes ka, paano mo nagamit ang linggo? Ang linggo ay nabibili over the counter, kaya kahit sino pwedeng bumili. Sa kaso ko, ginagamit ko ito off-label dahil sa totoo lang, binibigyan ako ng linggo ng maraming benepisyo ng isang CGM sa mas mababang presyo. Ang pagiging type 1 diabetic ko ang dahilan kung bakit hirap akong mapanatiling mababa sa 6 na po ang aking linggo count. Mahirap talaga ito kapag hindi gumagawa ng insulin ang katawan mo. Para maging malinaw, hindi ko nire-rekomenda sa mga diabetic na gamitin ang sistemang ito. Pero naiintindihan ko kung bakit may ilang tao na gustong gamitin ito off-label, katulad ng ginawa ko. Ngayon, kailangan pa nating talakayin ang ilang issue ko sa linggo at isang malaking kapintasan ng sistema na dapat malaman ng mga customer. Una sa lahat, salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin sa Patreon. Dahil sa inyo, nakakabili at natetest ko ang mga device para makagawa ng tapat na review. Kung hindi ka pa bahagi ng aking Patreon community, ngayon ang tamang panahon para sumali. Magkakaroon ka ng direktang access sa akin, bonus na content, at ito ang pinakamagandang paraan para suportahan ang channel na ito. Ang link ng aking Patreon ay nasa ibaba. Narito ang mga problema ko sa Linggo System. Hindi ko gusto na sobrang daming impormasyon ang hinihingi ng app tungkol sa akin. Lahat mula motibasyon, kalagayan, nakasanayan sa pagluluto, at gender identity ko ay tinatanong nila. Gets ko namang gustong gawing personal ang karanasan pero sobra na ang hinihinhing impormasyon. Hindi rin ako sigurado kung paano makakatulong ang ibang impormasyong ito para gumanda ang karanasan ko sa app. Maaring medyo nag-iingat lang talaga ako pero napapaisip ako kung saan napupunta lahat ng impormasyong ito at kung paano talaga ito ginagamit. Isa pa sa mga issue ko ay hindi sa produkto kundi sa paraan ng pag-endorso o pagbebenta nito. May 30 araw na money back guarantee si Abbott pero para lang ito sa unang beses na bili ng 12 linggong plano. Parang may daya kasi karamihan ng bagong manonood ay bibili lang muna ng 1 o 2 sensor para subukan ng sistema. Una, bakit hindi gawing available sa lahat ang money back guarantee? Ang sunod kong issue sa linggo ay personal. Hindi available ang linggo sa Switzerland kung saan ako nakatira. Sa ngayon, mabibili lang ito sa US o UK. Sa US, ang isang sensor ay nagkakahalaga ng 49, pero sa UK ay 59 pounds na mga 75, kaya mas mura talaga kung bibili sa US. Kung nakatira ka sa ibang lugar, na yon kailangan mong dumiskarte ng kaunti. Maaring maliit lang ang mga nabanggit kong issue, pero may mas malaking problema. Kailangan ng iPhone para magamit ang linggo ngayon. Hindi pa ito compatible sa Android, na nakakainis. Abbott, sana ayusin nyo ito agad. Okay mga kaibigan, alam kong nadismaya ang mga Android user na yon, pero may good news ako sa inyo. Hindi lang linggo ang Abbott kayang biosensor sa merkado. Ilang buwan na ang nakalipas, sinubukan ko ang Dexcom Stelo, isang over-the-counter glucose sensor na compatible sa iPhone at Android. Panoorin ang review ko ng Stelo sa susunod na video sa link na ito. Kung gusto mo ng head-to-head na comparison ng Stelo at Linggo, mag-comment sa ibaba. Paalam.